Hello mga ka-busy mind. So ngayon ang ibahagi ko naman sa inyo ay yung manual call point na addressable. So maraming klase ito. So sa mga hindi pa nakakaalam, ang addressable na manual call point ay makikita natin ang address number o deep switch sa likod. Ito yung deep switch nito. So sa pag-address ng device na ito, kailangan naka-off position ang ating deep switch. So kung titingnan natin, may number diyan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kung makikita natin 0 at saka 1. So ibig sabihin ang 1 nasa itaas. So ang 1 yun ang pag-reading ng device. Kung sa ibang system tayo, yung 0 off, yung 1 ay yun ang pag-function. Dito naman sa deep switch, maraming nalito dito kasi kung titingnan natin ang number, yung 1 na position nandun sa itaas. Pero kung titingnan mong deep switch mismo, yung on nasa baba. So ang discarded yan para hindi tayo malito kung paano i-address ito. Titingnan natin yung number, yung 1 to 8 number, kung saan yan nakaposition, doon sa taas o dito sa baba, doon natin i-base ang ating pag-address. So kapag ang number natin nasa itaas, yung deep switch, ibig sabihin yan, doon natin i-position yung deep switch natin kasi yun ang off position ng deep switch. Kasi pag binaliktad mo yan 1 to 8, so dito natin i-off yung deep switch, makikita natin yung on doon naman sa taas. So yan lang ang tandaan natin ng pag-address nito. Sa connection naman dito, kapag ginagamit natin yung protocol na standard or MK2, so kailangan wag nating kalimutan ang jumper na ito. So maraming nagkakamali sa paglagay ng device na ito dahil sa jumper na ito na tinatawag itong protocol. Depende yan sa nakakonfigure sa panel. Kapag standard or original Zeta ang configuration, dapat mayroon itong jumper. Pero kapag naka-program ang panel ng MK2, so dapat wala itong jumper. So tatanggalin natin ito. So yan ang lito sa atin kung bakit hindi gumagana ang ating manual call point. So yan ang tandaan natin, yung protocol. So lahat ng mga device na ganito, STCP3, may jumper niyan. So kung naka-configure ng panel ay MK2, so dapat tanggalin ito. Yung jumper na yan. Pero kapag naka-standard, walang problema. Kailangan itong jumper. Kasi pag tinanggal mo yan ng jumper na yan, hindi rin gagana yung manual call point na ito. Okay? Kung may idea kayo tungkol sa fire alarm system na addressable, paki-comment naman sa baba at i-share natin ang ating natutunan para naman makatulong tayo sa mga baguhan na gustong matuto sa fire alarm system. Okay? Bye-bye mga ka-busy mind.